Hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro na buksan ang pakikipag-ugnayan sa ambasador ng Iran sa Manila tungkol sa pag-secure ng daanan ng mga oil tanker ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro noong Martes, March 31. Maaaring makipagkita si Lazaro kay Iranian Ambassador to Manila, Joseph Ismail Sadiq bukas o sa susunod na linggo kung hindi magkatugma ang mga schedule. Sinabi ni Castro sa isang press briefing, ang direktiba ay lumabas sa isang pulong ng Uplift Committee, ang interagency body na likha ni Marcos upang harapin ang epekto ng digmaan ng US at Israel laban sa Iran. Hindi sinabi ni Castro kung ang Iran sa ngayon ay nag-alok ng anumang garantiya na papayagan ang mga barkong may bandila ng Pilipinas o patungo sa Pilipinas. Huli na ang Pilipinas sa isang pag-uusap na ginagawa na ng ibang mga bansa at ilan dito ay mga kapitbahay ng Pilipinas sa Asya. Noong March 26, inayag ng Ministro ng Palabas ng Iran na si Abbas Araghchi na ang mga sasakyang pandagat mula sa 5 bansa, ang China, Russia, India, Iraq at Pakistan ay papayagang dumaan sa kipot. Ang Malaysia at Thailand ay gumawa ng kanilang sariling mga deal sa ilang sandali pagkatapos nakakuha ng mga pwesto sa listahan ng tiran ng mga friendly na bansa kasama ng Bangladesh. Kinumpirma ng punong ministro ng Malaysia na si Anwar Ibrahim noong March 27 na ang mga oil tanker ng kanyang bansa ay naklear na para sa pagpasa at nagpasalamat sa Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian para sa kaayusan. Na-secure ng Thailand ang access matapos ang isa sa mga naka-flag na sasakyan dagat nito, ang Mayurinari, ay inatake at sumadsad malapit sa Iran. Ang ambasador ng Iran sa South Korea ay nagudyat na ang Seoul ay itinuturang na hindi pagalit at ang mga barkong Koreano ay maaaring dumaan kung sila ay makipag-ugnayan sa Tehran. Hiwalay din na sinabi ng Foreign Minister ng Iran sa QD News ng Japan na handa ang Iran na mapadali ang pagpasa para sa mga sasakyang pandagat ng Japan. Ang pampublikong posisyon ng Tehran ay hindi sarado ng kipot, kontrolado lamang. Sinabi nito na mga hindi palaban na sasakyang pandagat ay maaaring bumisita kung sila ay makikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Iran, isang paninindigan na ipinarating ito sa UN Security Council at sa International Maritime Organization. Nauna nang hinimok ni Senator Sherwin Gatchalian ang Malacanang na ituloy ang ganitong uri ng talakayan sa Iran upang matiyak na mga padala ng langis sa Pilipinas ay maaaring maging green light. Noong March 27, ang Pilipinas ay may average na 51 days na halaga ng supply ng gasolina mula sa 45 days sa isang linggo na mas maaga matapos ang mga bagong kargamento ay nagpalakas ng inventaryo ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.